Bago partner ko. Kung sa katabel? Mabuti. Salamat sinamahan mo ako. Oo. Iniwan tayo nung kasama nating isa. Nasaan ba siya? Oo nga, asa ka ba ngayon, Meg? Pagaling ka ha. Mabuhay, Luzon, Visayas, Mindanao, Mega Manila at World. Ngayon po ay araw ng Miyerkules, 15 ng Mayo, taong 13. Simula na po ng pagbabago. Simula ng pagtahak sa tuwid na landas. Samahan niyo po kami sa susunod na isang oras dito sa inyong alternatibong newscast sa hapon. Ako po, si Snow Badua. Sa amin kayo ang masusunod sa mga balita dahil alam namin kahit sa dyaryo, ito ang inyong unang binubuklat. Ako naman si Cristabel De Leon. At ito po ang PTV Sports. Sa ulo ng ating mga nagbabagang sports balita, Pinoy ring icon Manny Pacquiao. Pinangunahan ang listahan ng mga atletang nagwagi sa nakalipas na May midterm elections. Philippine Punishers Rugby Team patuloy sa pag-impose ng supremacy kontra Hong Kong Cobras. Commissioner's Cup Final sa pagitan ng Barangay Ginebra San Miguel at Alaska Aces. Sisiklab na mamayang gabi. All-time record sa television ratings at gate receipts. Pinaniniwala ang kayang burahin ng showdown ng Ginebra at Alaska Aces ngayong finals. Indiana Pacers patuloy sa pagdiga ng Cinderella run sa Western Conference Semifinals, katapat ang mas pinapaborang New York Knicks. At yan po ay mga headlines pa lamang, detalye ng mga nag-uumusok na sports balita. Narito na, Sandro, tayo po'y napapanood din worldwide via streaming sa www.ptv.ph at tayo po'y nadidinig din sa DCSR Sports Radio 918 at sa snowbadwa.com. Hindi po nawala ang presensya ng mga sikat na atleta sa nakalipas na May midterm elections. Gamit ang kanilang karisma at kasikatan mula sa matagumpay na kampanya sa iba't ibang sporting disciplines, sumuba po sa hamon ng politika ang ilang sportsmen na naghahangad na maging statesmen. Sino-sino ang mga nagwagi at sino-sino naman ang hindi pinalad? Narito ang report ng aking sports partner na si Miss Cristabel De Leon. Gaya ng kanilang pakikipagsapalaran sa mundo ng sports, nauwi rin sa tagumpay at kabiguan ang kampanya sa nakalipas na midterm elections ng ilan sa mga kilalang sports personalities sa bansa. Pinangunahan ni Pinoy 8th Division World Champion Manny Pacquiao ang listahan ng mga biggest winners ngayong halalan. Si Pacquiao ay tumakbong unopposed para sa kanyang ikalawang termino bilang kongresista ng Lone District ng Sarangani Province. Landslide victory naman ang naitala ng asawa ni Pacquiao na si Jinky bilang vice-gobernador ng Lalawigan. Wala ring kalaban sa pagka-vice governor ng Tarlac si dating national archer Kit Cuangco. Big margin rin ang naitala sa Pampanga ni na basketball gods Yeng Giao at Dennis Pineda. Si Giao ay naluklok bilang Pampanga 1st District Congressman habang si Pineda na may-ari ng AIA Regenerative Medicine ay nahalal bilang vice governor. Si Air 21 Express coach Franz Pumaren ay nakabalik bilang 3rd District Councilor ng Quezon City habang na-re-elect sa City Council ang nabotas ang kanyang assistant na si Jack Santiago. Nakakuha rin ng pwesto sa Konseho ng Parañaque si dating PBA cager Jason Webb at dating coach Binky Favis habang sa Makati City Council naman uupo si dating Olympian Monsur de Rosario. At dahil sa nagbibilangan pa sa kanilang lugar, hindi pa malaman ang resulta ng election bid ni na Richard Gomez na tumatakbo bilang alkalde ng Ormoc City at Brian Gahol na kumakampanya sa pagkakonsehal ng Los Baños, Laguna. Samantala, hindi naman pinalad sa kani-kanilang tinakbuhang pwesto sina dating Ginebra players Joey Marquez at Rodney Santos, maging sina dating Gintong Alay Chief Michael Kion, Visayas coach Yayoy Alcoseba at Ato Agustin. Sa kaugnay na balita, solid support mula sa mga botante ng Pampanga ang tinanggap ng mga sports personalities/politicians sa naturang lalawigan. Landslide victory ang inani ni PBA D-League team owner at basketball patron Dennis Pineda sa vice-gubernatorial race sa Pampanga kung saan ay easy victory rin ang inani ng kanyang ina na si incumbent Governor Nanay Lilia Pineda. Sa unang distrito ay hindi na natinag ang agos ng boto para kay Rain or Shine Elasto Painters coach Yeng Giao na ngayon ay isa ng ganap na mambabatas. Subalit, ano ang plano ng dalawa tungo sa pagyabong ng sports sa lalawigan? Narito ang report ni Ms. Meg Siozon. Mas maigting na sports program ang maaasahan ng mga mamamayan ng Pampanga sa pagkapanalo ng ilang mga kilalang personalidad ng palakasan doon. Landslide victory ang naitala ni dating Lubao, Pampanga Mayor Dennis Pineda sa pagka-vice-gobernador ng lalawigan. Sa panayam ng PTV Sports kay Pineda,
Ngayon pa lamang ay nakalatag na ang kanyang mga program para mahanap ang mga future basketball at volleyball talents ng lalawigan. Pag-develop ng mga bata, especially yung mga elementary siguro, start ko to elementary, high school develop ko ng mga bata para yung preparation dun sa college, mas ready yung mga bata. Si Pineda ay kilala sa kanyang malawak at subok ng programa sa pagdiskubre at paghasa ng talento ng mga future basketball stars gaya ni Arwin Santos, Calvin Abueva at Jimbo Aquino at amateur standouts Ian Sanggalang at Dexter Marquez. Naniniwala si Pineda na hindi malayong makuha ng Pampanga ang pwesto bilang cradle of basketball stars in the country. Ever since yung coach nandun na sa linya namin. Kasi nakikita natin yung mga bata na nade-develop natin at nagbibigay ng karangalan sa probinsya. Nakikilala lalo ang probinsya namin dahil sa mga bata na nade-develop natin. National Stadium sa Clark Field sa Pampanga ang nais namang pagtuunan ng pansin ni newly elected Pampanga 1st District Congressman Yeng Giao. Angkop na angkop anya ang malawak na lupain sa Clark para sa pagtayo ng multi-sports facility ng bansa. Bagay na hindi na gaanong magampanan ng century-old Rizal Memorial Sports Complex sa Maynila. Para sa PTV Sports, Meg Siozon, Telebisyon ng Bayan. Congratulations ulit, Coach Yeng Giao at syempre kay Vice Governor Dennis Team Delta Pineda. Lipat po tayo sa boxing. Magsasagawa ng promotional tour sa Macau at sa ilan pang major cities ng China upang ipromote ni Manny Pacquiao at Brandon Dios ang kanilang November 24 12-round bout. Ayon kay Top Rank Incorporated Big Boss Bob Arum, magandang timing na gawin ang promotional tour sa China sa katapusan ng July. Dahil sa mga panahong iyon ay inaasahan niyang mainit pa ang hilig ng China sa boxing. Ito'y dahil sa July 27 ay gaganapin ang second professional bout ni Chinese sensation Xu Jiming kontra Jesus Ortega ng Mexico sa isang 6-round bout sa Venetian Hotel sa Macau. Ani Arum, malamang ay umpisahan nila ang promotional tour sa Estados Unidos sa kalagitnaan ng July. Mula sa Estados Unidos, lilipad sila ng Macau at lilibot din sa Beijing, Guangdong at Shanghai. Ang mga syudad na sa paningin ni Arum ay may mga pagkukunan silang merkado sa pay-per-view. Plano ni Arum na magsagawa ng press conference sa Macau matapos ang kanilang July 27 card. Ito po ang unang pagkakataon na lalaban si Pacquiao sa Macau, ang gambling capital ng Asia. Tinutumbok po ni Arum bilang susunod na boxing hub ng mundo. Noong Abril ay nag-promote si Arum sa parehong venue sa Macau na pinagbidahan naman ng pro debut ni Xi Ming. Sa American football, muling nagpakita ng puwersa ang Philippine Punishers sa isang international friendly game. Ang koponan ay naghahangad na mahasa pa ng todo ang kanilang talento tungo sa kampanya sa mas importante pang mga torneo. May report si Gerald Baloso ng Bicol University. Landslide victory ang naitala ng Philippine Punishers kontra Hong Kong Cobras sa isang American football exhibition match sa Mantung Park Stadium, Tongchung, Hong Kong. Nakapuntos ng isang touchdown si Punisher, cornerback Carl Montano, na naging mainit na sinimula ng mga Pinoy. Sa second quarter ay rumecover ang depensa ng Cobra at tumabig sila ng 7-0 tawi. Sa third quarter ay nakakita si Punisher quarterback Jai Merchant ng wide open receiver sa katawan ni GJD sa endzone para sa 12-7 count. Sa buong laro, napanatili ng Punishers ang matinding pressure laban sa opensa ng Cobra hanggang sa sakmali ng mga ito ang 21-7 win. Ito ang ikatlong sunod na panalo ng Punishers laban sa Cobras kung saan umangat na rin sa 5 wins at 1 loss ang kanilang head-to-head laban sa mga Hong Kong Bets. Sa susunod na buwan ay ang Guam naman ang makakaharap ng Punishers sa kanilang asam na maging isang international caliber squad.
Para sa PTV Sports, Gerald Balosog, Bicol University. Sa iba pang balita, nakasukit po ng 7 gold medals, 2 silver sa 3 bronze ang Philippine Junior Powerlifting Team sa Ahwaz, Iran kamakailan. Sa kanila pong kampanya, ang koponan ay bumura din ng 4 na junior records, 3 Philippine Open records at 12 Philippine Junior records. Sa kabuuan ay nakuha ng Pinoy lifters ang 2nd pwesto sa junior team category matapos makalamang ng 1 punto sa Oman. Sa Philippine and Asian junior records, ang 20 anyos na si Reggie Ramirez ay nanalo ng 4 na gold medal sa 52 kilogram class matapos iangat ang 440 pounds sa squat event, 248 pounds sa bench press event, 579 pounds naman sa deadlift event na may kabuang 1,188 pounds. Samantala, ang 19 anyos na si Raymond Dibuki naman ang bumuhat ng 440 pounds para sa 120 kg class sa bench press sa Philippine Open, Philippine Junior at Open record, 545 pounds naman sa deadlift sa Philippine Junior record. Kahit na may natamong pinsala sa tuhod ay sapat pa rin po ang naging buhat na yan ni Dibuki. Tamang-tama lang rin anya para makakuha siya ng silver medal at makalikom ng 1,015 points para makakuha ng ginto medalya. Habang ang pinakabata namang si Clark Cruz, ang siya pong nanalo ng silver medal sa Philippine Junior record lift na 540 pounds sa deadlift, 180 or 83 kilogram class. Siya rin po ay nakakuha ng 3 bronze medal na may 518 pound squat at 308 pound bench press. Yan po ay mga pawang mga Philippine Junior records din. May kabuuan pong 1,386 para po sa Philippine Open at Junior records. Naiangat din po ng 19 na anyos na si Aldrin Caparas ang 380 pounds sa bench press sa 98 kilogram class, ngunit binigyan siya ng red flag bunsod ng technicality dahilan upang makakuha siya ng bronze medal at maging 4th placer lamang. Mukhang it was up to yung sa expectations namin, yung 12 medal. That's something now we just about expected. Yes, we were very well prepared kasi several months before pa lang. Everything was already set. Yung funding ng PSC was in place kasi minsan yan ang nagpapakaba pagka malapit na, no? Tapos wala pa yung funding. Ito maaari na release. So nothing to worry. Training lang, you're sure to go. Ano sila, stress-free ang training nila. Sa professional basketball, uumpisahan na mamayang alas 7:30 ng gabi sa Araneta Coliseum ang epikong paghaharap muli ng Alaska Aces at Barangay Ginebra, San Miguel. Matapos ang mahaba-habang panahon, maghaharap muli sa finals ang dalawang maalamat na PBA ball clubs na huling nagbuno para sa kampyonato noong 1997 nang talunin ng nooy coach Robert Jaworski-led Ginebra team, ang Milkmen na binabanderahan naman ni Johnny Abarrientos. Tiyak na magiging maigting ang salpukan ng dalawang teams, lalo't maikli na best of 5 lamang ang series. Sasandal kina Calvin Abueva, Cyrus Baguio, Sonny Thos, Dondon Ontiveros at import Robert Dozier ang Alaska, habang kina Mark Cagiwa, Chris Ellis, Kirby Raimundo, JJ Helterbrand, Josh Orbistondo at import Vernon Maclin aasa ang Ginebra. Para sa karagdagang detalye, narito ang report ni PTV Sports Correspondent Dennis Principe. Sa unang pagkakataon, simula 1997, ay muli mag-aarap sa isang championship duel ang Barangay Ginebra San Miguel at Alaska Aces mamayang gabi sa Smart Araneta Coliseum. Nakataya sa nasabing Best of 5 title series ang Commissioner's Cup crown ang parehong trupeo na Alaska sa kanilang 1997 match kontra Ginebra. Sa kanilang pre-finals press conference noong Martes, naging maingat ang coaches at key players ng parehong koponan sa pagbigkas ng prediction sa kanilang maiksing series. And, what you did in the series is not going to be good enough for the finals. And understand both teams that reach there are playing at a different level. So when you get here, possessions become more important. Your concentration becomes more important. The physicality becomes to a different extent. And this is where you really test each other. If you're going to go into the semis and matagal ka sa semis, you're not good anymore. It's a number 1 team in the league. It's one of the most
Inaasahan naman na magiging mainit ang labanang ito dahil parehong uhaw hindi lamang ang mga coaches kundi maging ang players sa kampyonato. Huling nag-champion ang Ginebra noong 2008 habang 2010 naman ang last title conquest ng Alaska. Samantalang tiniyak naman ni League Commissioner Chito Salud na hindi dapat alalahanin ng magkabilang teams at kanilang mga fans ang magiging tawagan ng game officials. TV Sports, Dennis Principe, Telebisyon ng Bayan. Malaki ang paniniwala ni PBA Chairman Robert Noon na kayang basagin ng bubuksang PBA Finals sa pagitan ng Barangay Ginebra San Miguel at Alaska Aces mamaya ang lahat ng blockbuster records ng liga sa telebisyon at gate receipts. Sa huli pong tatlong laro ng crowd favorite na Ginebra ngayong Cebuana Lulier Playoffs ay tumabo sa kabuuang 59,029 ang na-attract na live audience ng mga laro. Ito ay maiba-breakdown po sa best PBA record na 23,108 noong Game 3, 14,441 noong Game 4, at 21,480 noong Game 5. Ani nun, sa tindi ng fanbase ng Ginebra at sa malakas na hatak rin ng Alaska, asahan ang punuan at agawan ng mga tiket sa mga venues. Kaya't paghihimok ni Non sa mga venues sa pagkakanapan, partikular ang Araneta Coliseum at ang SM Mall of Asia, kailangan maplansya na ang plano ngayon pa lamang para sa pag-release ng mga standing room only o SRO tickets kada game day. Ang SRO tickets ay yun pong mga ibinebenta ng extra sa mga fans na willing tumayo, makapanood lamang ng live game. Sa PBA pa rin, matapos ang kanilang bigong kampanya na pumasok sa finals ng Commissioner's Cup, tahin naman ng Talk and Text Tropang Texters ang mahaba-habang off-season para makasungkit ng pahinga or makasingit ng pahinga. Kanina ay lumipad patungong Boracay Island ang buong Texters team kasama ang kanilang imports na sina Jerome Jordan at Tony Mitchell. Tatagal ang 4 na araw sa Paradise Island ang tropa bago sila bigyan ng mahigit 6 na linggong pahinga ng management. Ayon kay Team Manager Aboy Castro, nais nilang bigyan ng rest and recreation ng kanilang mga players na bugbog sa giyera ng laro. Sa nakalipas kasi na 3 seasons ay 6 na beses tumuntong sa finals sa mga bataan ni team owner Manny V. Pangilinan. Kaya't nitong nakalipas sa Commissioner's Cup ay isa-isa nang nag-blow by ang katawan ng mga Texters. Sari-saring injury ang inabot ng mga players nito kaya't hindi na nagawa pang umagapay ng koponan. Samantala, upang maihanda ang kanilang katawan sa season-ending Governor's Cup, ngayon pa lamang ay nagbabatak na po ng katawan ng Barako Bull Energy Cola. Mamaya pong gabi, tutulak patungong Dubai, UAE ang George Chua franchise upang sumalang sa isang pocket international tournament doon. Narito ang report ni Ms. Nicole Ramos. Hello. Palipad na patungong Dubai mamayang gabi ang Barako Bull Energy Cola para lumahok sa isang 19 invitational roon simula sa araw ng Biyernes. Ang Dubai Tilt ay bahagi ng preparasyon ng franchise para sa kanilang mithing ibangon ang Performance Asia's first play for Pay League. Sa unang 2 komprehensya kasi ng PBA 38th season ay parehong kinapos sa kanilang misyon ang Barako Bull. Well, we're going to Dubai to give chance to those players who haven't given a chance last conference. So this time, we will be used there. Marcelo, Doug Kramer, some of the players, like Eman Monfort, who just played for us for I think 4 or 5 games last conference. Makakabangga ng Barako sa Dubai meet ang ilang national teams mula sa Middle East, gaya Lebanon, Jordan, Iran, at iba pang high-caliber ball clubs. Kaya't naniniwala si Ramos ang biyahe nila papunta ng Dubai ay isang magandang investment para sa team dahil mabibigyan ng chance ang kanilang mga players na ma-expose sa mataas na antas ng laro. Makakasama ng Barako sa biyaheng ito ang kanilang import na si Michael Singletary. Well, because we will have more games, especially as I said, with the players that were not able to give a chance last conference. So it will be a good training ground for them and be able to get the motivation as a player. It's not really an edge, but a learning experience. Umaasa ang Barako Bull Energy Cola na makakatulong ang Dubai trip upang mas mahasa ang kanilang talento at mapalakas ang kanilang kampanya sa Governor's Cup na bubuksan sa darating na Agosto 14.
Para sa PTV Sports, Nicole Ramos, Telebisyon ng Bayan. Dumako tayo sa mga updates sa ibayong dagat. Nakapasok na sa NBA semifinals ang isa pang less heralded Indiana Pacers. Kanina ay muling nagpakita ng tikas ang George Hill-led squad sa kanilang paghamig ng impresibong 93-82 win kontra mas pinaborang New York Knicks. 26 points ang ibinaon ni Hill, habang 18 points at 14 rebounds naman ang iniambag ni Paul George para sa Pacers na ngayon ay may 3-1 series lead na kontra powerhouse Knicks. Gaya ng kanilang ginawa sa unang mga laro ng serye, dinaan sa depensa at solid rebounding ng Pacers ang New York. Sa Biyernes ay maaari nang i-wrap up ang Indiana ang serye tungo sa kanilang pag-usad sa Eastern Conference Finals sa kanilang pagdayo muli sa Madison Square Garden sa New York. Samantala, lumapit na rin sa Western Conference Finals ang San Antonio Spurs matapos sa ibaon nila sa 3-2 series lead ang Warriors. Dominanteng 109-91 win ang kinabig ng Spurs upang lumapit sa finals ng Western Conference. Lipat po tayo sa tennis. Naging matamis ang pagbabalik ni world number 1 Serena Williams sa Rome Masters. Ito'y matapos na maipaghiganti niya ang kabiguan ng kapatid na si Venus kontra Laura Robson ng Great Britain sa first round. Isa pong commanding 6-2, 6-2 win ang itinala ni Serena gamit ang kanyang mga powerful smashes. Ang panalo po ay magandang rest back rin para kay Williams na galing sa mapait na talo kontra Maria Sharapova sa Madrid Open nitong weekend. Sino mas gusto mo? Sharapova o Serena? Serena. Si Serena? Magaling. Magaling. Pero kung maglalagay tayo ng poster dito, sino gusto mo? Serena o si Sharapova? Sharapova. Sharapova. Okay. Unang bugso pa lamang po yan ang mga updates na aming ihahatid sa inyo. At magbabalik kami sa inyong text, email at Facebook messages dito lang sa PTV Sports. Hi, I'm Mark Aguiwa, and please keep watching PTV Sports. Nagbabalik ang PTV Sports. Welcome to iSports, everyone. Oy, batiin ko lang si Idol Kirby Raimundo. Hey, I am JR21. Salamat sa iyo, Curbs, ha? Nanonood sa kotse. Oh, may. Di ba yung mga coaching ngayon, may mga TV na di ba? Cellphone nga, may TV na rin. Oo nga, cellphone nga, may TV na eh. Parang yung cellphone na inabot sa inyo. Mamaya po pala may ipapakilala kami sa inyong avid fan natin na sana po maging ehemplo rin, no? Gayahin ng mga tao. Pero pakilala muna kayo. Bakit ehemplo? Ay, ako po si Dennis. Prinsipe. Nicole Ramos. Ayan. At saka ako din, si Mon Nunez. Sabi ni Mon Nunez. Ay, Boss Mon! Okay, anyway. So ito po yung punto kung saan tayo po yung magkukwentuhan. Kung meron po kayong gustong linawin sa larangan ng sports, o gustong itanong. O palabuin. O gusto nyong palabuin. Parang mata namin ni Dennis. Paano gagawin ninyo? Sa pamamagitan ng Twitter? Oh yes, all you have to do is follow us on Twitter, which is twitter.com/PTV4Sports. And through Facebook? Tabel? Facebook.com/PTV4Sports. Okay. At siyempre, kung naisunin nyo mag-text sa amin, type radio space SR space pangalan message 2311 kung Globo Touch Mobile 350 kung Smart o Token X. Okay. Unahin natin ang text. Text. Okay. Yung dalawang chicks natin talagang... Ready ka na mamaya? Excited na ako. Game 1. Oo nga. Game 1 pala mamaya, James, no? Kaya isip mo parang ang haba ng history nila, no? Pero... 97 pala sila. Pala naglalabas sa championship. Oo. Pero nung 90s, naging yun eh, sunod-sunod yun eh, di ba? Tsaka yung rivalry nila, doon talaga nabuo eh, di ba? Hindi natin natanong kahapon yung sa kanila. Ano yun? Nung finals. Yung revival of sorts. Actually, second generation of Alaska Ginebra. Mga bata pa rin sila. Sabi nila. Mga bata pa tayo lahat doon. Pero ang galing nung nag-MC rin sa finals kahapon. Oo, nag-MC. Wala nang tinita. Wala pa nga eh. Okay, basa na. Basa, sabi? From Charles De Castro. Mga idol update po kay Gary David. Pabati po kay Len. Hello, Len. Si Gary David gusto niya ng update. Sabi ni Cheryl kay Arroyo, formal na formal boss ha, may bago bang update sa Petron? Okay. Uy, si Tita Belen Fran, yung nanay ni Patrick Fran, birthday po ngayon. Oh, happy birthday. 76 na po siya ngayon. Wow. Tita Belen. 76 na ba si... Tita Belen. Wala, di ba? Hindi, ang tanong ko dito, yung 76 mo ba, Tita Belen, nagsimula sa 1? Diba?
Nagsimula sa... Baka nagsimula na sa 20 yun eh, o ganun eh, di ba? Anyway, tapos leap year pa pala, no? 76th birthday, leap year. Year na. Hindi. Pero hindi naman Times leap year. 4. Oh, hindi kasi pag leap year, times 4 ng time. 4 yun, di ba? At teka, may nagtatanong tungkol kay Gary David, no? Kumusta na siya? Sige, dinadahil ko na yung SME niya. Okay. Kasi yun lang yung globe eh. Okay. next tweet muna. Next tweet muna tayo. Okay. Let's go to the Tweet tayo. Ayan, okay? So, at Snow, bago muna kayo mag-message, ha? Tapos mamaya kayo na pumili ng mga babasahin natin, okay? Ayun, si Jen. Ayan, sige, basa. Okay na. Basa. From Zedric Caperal, Pabati Poging Snow, saan mo suggest bumili ng ticket for Game 2, sir? Di sa MOA dahil doon ang Yun ang game. game. MOA Arena. Tsaka sa Yung may sa venue. SM Ticketnet. Yung sa venue. Pero alam nyo, mamaya sige, buksan natin yung spin, yung top story natin. Yung sinulat nung isa sa pinaka masipag. Ayan. Talaga? Kailan ba namin yan? Snow. Oo nga eh. Anyway, si Gary David po kasi wala dun sa bahay, no? Sabi ng misis niya, tawagan mo dun sa cellphone niyang isa. Okay, ito na, dahil kasi Gary, ha? Okay? Globe yan. Yung ticket, no? Yung ticket po, kasi as early as 11 a.m. kanina, Dennis, ang haba na ng pila raw sa Araneta Coliseum. At yun nga, no? Mukhang sold out na ho lahat ng mga tickets para ho sa game, game 1. Ng Ginebra at ng... ito na, si Gary. Gary, miss na kita, idol. Kumusta ka? Ito. Pre, nasa TV kami, ha? Pwede ka ba namin ma-interview saglit? Ha? Hindi. Ano to? Safe to. Safe to. Hindi kita ibebenta. Alam mo naman ikaw, love na love ko eh. Gary, kumusta ka na? Kumusta ka na, Gar? Anyway, dito ka ba sa Maynila ngayon o nasa ano kayo? Ilocos? Umuwi ka na? Manila na. Nagbakasyon kayo. Nakita ko sa mga family mo. Anyway, Gary, may isa ka kasing fan na nagtatanong, kumusta ka na raw? Ano raw latest sa'yo ngayon? Sa akin ito, bakasyon, rehab therapy, tapos talagang sinusulit ko na yung time para sa family ko kasi itong next week magiging busy na ako dahil sa June 2, alis na kami palituin niya yung Gilas kaya medyo yung schedule ko medyo talagang paguran na. Okay. Pero ano yung tinetherapy mo? Yung paa mo ulit? Yung nanikip na ano mo? Na parang hinahanap ko naman yan medyo binibigyan ko lang siya ng para lumuot na konti pero hindi na siya Hindi na yung tulad dati na sumasakit na kasi tinutuloy ko lang. Ano yung lumuluwag, Gary, ulit? Yung muscle mo sa paa o yung nasa ulo? Sa paa, pare. Sa paa, pinapagay sa Ay, may tanong sa'yo si Nicole. Gary, si Nicole, kilala mo naman ito. Sinayawan pa natin Harlem si Nicole yun. Hi, Gary. Kumusta naman yung recovery mo? You doing better na? Okay naman, So, okay. Paano sagot mo na? At least dalawa. Okay naman. Ito si Dennis, may tanong din sa'yo, Gary. Gary, kumusta na? Ano po din naman, pare? Tanong ko lang, yung Gilas, kumusta ba? Meron na bang scheduled practice at saka ano ba tayo? Araw-araw na? Sa ngayon, wala pang sinasabi na scheduled practice ni coach pero sa tingin ko by next week o baka bukas, baka mag-think sila na magkaroon na kami ng practice. Pero pinagpahinga pa yung mga talking text no? Pero balita ko, itutur niya yata yung buong Pilipinas kasama yung PBA All-Star Selection Ayaw ko lang, wala pang plano na sinabi sa amin. Basta yung alam lang namin na plano ngayon, sa June 2 yung papunta ng Australia. Okay. O, sige, Gary, ikaw tabi, may tanong ka kay Gary. Okay na siya. Okay. So, Gary, salamat sa iyo, ha? At, pagka may Gilas jersey kanya, rapo natin dito, ha? Sige, pare, sige. Meron ako isa, kaya lang, di ko pinarapol. Galing sa iyo, ang bango nga, eh. Bango-bango, eh. Hindi ko pa nilalaman, eh. Okay. Salamat, Gar. Baka may gusto kang batiin, partner. Pinapati ng mga nanonood dyan. Mga taga-samin sa Tinalupayang Batada sa Bulacan. Tsaka yung fans ng Global Board. Alam na mga fans ng PBA. Ngayon, finals na. Game 1 ngayon. Saan ba siya? PBA. Ginebra Ay, siya. ano ka raw? Ginebra, Alaska, sabi ni Dennis. Ako? Oo. Kumaya mo sila.
Ganun. Global Port. Global Port na pala. Okay. Sana mag-champion na rin yung Global Port, no? One day. Salamat sa iyo, Gary, ha? Thank you, Gary. Thank you rin. Oo nga, namimiss ka na namin dito, Gary. Minsan guest ka dito, Gar, ha? No? Dito. Oo. Ikaw lang naman yung ayaw tumawag eh. Kasi yung isang ginegesa mo, wala na eh, ha? No? Okay, sabihin mo lang ako. Okay. Salamat, Gary. Love you, bro. Love you, Mama Chup-Chup. Thank you so much. Si Gary David po, ayan. So, Dami rin yan ang magandang quote. Kanino ka? Hinebra o Alaska? Ayan sila. Bahala sila. Parang game shop. Wala pa kaya sila. Anyway, basa pa tayo ng isang text siguro. Ayan. Text, John Michael Custodio. Idols, tanong ko lang po kung pwede pa bang kunin muli ng Petron sina Gabe Freeman at Anthony Grandi bilang import nila? Okay. So, pwede si Freeman, depende sa marami. Siya uli naglaro, di ba? Tapos si Anthony Grandi pwede pa. Pwede. 6'1 lang yun. Naglaro siya pa. Yun lang problema, 6'1. 6'1. Ang height natin sa third. Sige, try namin. 6'5". Try namin kumontak mula ako sa Petron side. So, babalik ko kami after a short. Uy, yung una ninyo madidinig na announcement, napaka-importante niyan. Sandali lang po. Ako po si Kevin Alas. Kayo po ay nanonood ng PTV Sports. At nagbabalik ang PTV Sports. Okay? So, balik po tayo sa inyong mga messages. So, free-flowing yung interaction tayo ulit. Yes, so let's go to Facebook. Malayan na natin magamit yung interactive sports, no? Oo. Hindi na malilito yung mga fans. Okay? Okay, from Jason Rubio. Sir Snow at gandang Megat Nicole at Poging Dennis. Parang mababakla ako. Poging Dennis. Bozon Bowling Sport. Ay, teka lang. Cedric Boss Bozon. Hector, busy ka ba? Boss Hector. May kausap Si Snow ito, live ako ngayon sa TV. Tatanungin sana kita, ha? Tungkol sa import lang, meron na ba tayo latest? Paki-up. Glowy. I-on air kita, ha? I-on air kita, boss, ha? Sadlit lang to. Safe naman ang mga tanong ko, promise. Okay, ito na. Si Boss Hector Calma, my love. Boss Hector, gandang gabi sa'yo. Director. Boss. Magandang gabi sa'yo, Snow. Talagang tunog pa lang ng boss mo, nakakasindak na. Oo nga. Ano yung Boss Hec? Unang-unang tanong, import ninyo, kasama ba si Grandi at si Gabe Freeman sa pinagpipilian? Sa ngayon, wala pa kaming lineup kung sino yung import namin sa susunod na conference. Akala ko may shortlist na kayo. Nakausap ko kasi si Mr. Nori Iyala. Meron na raw. May shortlist na pero the decision. Pero kasama si Grandi at si Freeman doon. Si Freeman, over there. Ano mo kung papasok si Freeman sa 6'5"? 6'6 yan eh, no? 6'6 yan eh. 6'6 almost 6'5" and no pa siya ng 6'5" eh. Okay. May ganun, no? Konti. Okay. Pero si Grandi, kasama sa kinukonsider ninyo? Si Grandi, right now, ewan kung kasama sa lineup, pero para maliit si Grandi sa 6'5" eh. Grandi pero maliit eh, no? Para San Miguel Grandi. Maliit. Para Miguelito lang yata yun eh. Okay, pero kailan nyo balak mag-announce yung pangalan ng import niyo? Kasi iba yung token text, meron na, Tony Mitchell, andito nga, kasama nila sa Bora. Diba? Tapos Air 21, Zach Graham. Zachary. Sila may preparado na, di ba? Siguro pag dumating si Coach Olsen, pag dating na niya, kasi nasa stage siya para nag-attend siya ng coaching clinic. Okay. Anyway, si Dennis yata, may dagdag na tanong sa'yo, Coach. Yes, sir. Tanong ko lang, anong klaseng import ba hinahanap natin kung sakali for the third conference? For third conference, pwede maglaro ng 3 and 4 ang kailangan namin sa next conference. And bakit yun, sir? Hindi naman siya score, pero team dapat team player na hindi siya lang yung score para sa team. Okay. Okay. All around. All around. No? Parang Barkman, no? Ganon. All around. Parang ganon. Hustle player.
Sayang, no? Pwede na sana si Bakaman. Bawasan mo na ng buhok yun. 6'5" yun eh. No? Okay, anyway. Pwede nga, pakalbo na natin. Oo, pakalbo. Pero na, pwede maglaro eh. Boss Hector, napanood mo na yung ginawang spoof sa Amerika na Barkman? Yung Yung penalty, napanood ko rin. Nakakatawa, no? Oo, nakakatawa eh, no? Rose Brew! Anyway. Okay. Anyway, sir, kailan kayo magbabalik na ensayo pala, Coach? Boss, Orsen. June 3. June 3. Okay. O sige, kompleto na by that time. What trade, boss? Wala pa ba on the table so far? Wala pa. Okay. O sige. Okay, thank you, boss, ha? Salamat, boss. Thank you so much. Yan si Boss Hector Calma, ang team manager ng Petron Facebook. Yung sabi niya sa trade, wala pa. May pa. Parang... May pa. Oo. May posibilidad. Si Sandro Hermoso, yung isang newscaster natin, pagkalauna, nanonood ngayon. Pinapabati yung kasama niya, si Vince. Okay, nawala na. Sa sobrang dami niyang text, no? Yung sports radio, nanonood din ngayon, yung mga training, Kemp, alias... Okay. Manny Cecil, hello. Ano tayo, 4 minutes? Dennis, bago tayo mawala, sige, basa pa. James Olikino. PTV Sports, ito po yung mga name ng trainees sa sports radio. James, Ron, Kemp, Donna, Lovell, Aries, Alexa, and Gianna. Pakibati raw si Mayor Enrique Roque ng Pandibulacan, sabi ni Gary David. Dennis, bigyan na natin pagkakataon na to, Tabel, para tawagin natin yung honest janitor natin. Hindi, gagamitin ko, boss. Si Ronald Gadayan. Halika, Ronald. Yung bayo ni Commissioner dito sa lit, kinukuha na yung mic eh, no? Anyway, kunin mo na rin yung price mo niya sa gilid. Ayan, naipatong ko dun eh. Ayan. Dumaan na sa harap. Okay. Sige na. Tapos uwi ka na. Okay, joke lang. Halika dito. Ito dito na sa gitna. Hawa kami yung mic. Ayan, ganyan. Si Kuya Ronald Gadayan po ay yung honest janitor natin na nagsoli nung napulot po niyang pera amounting to, magkano yun? 2.4 million po lang. Palapakan natin siya. Ngayon, ito ang problema. Si Ronald po, di ba na-publicize siya nun eh. Nabalita siya, ganon-ganon, na nagsuli po ng 2.4 million, di ba? Bumisita ka sa iba't ibang istasyon, di ba? Opo. Oo nga. Pero hindi ka pa narurungkot kasi after na ginawa mo, parang limot ka na ng tao. Except dito sa amin, ha? Lagi kami oras, di ba? Oo nga po eh. Bali pa ako sa Sport Balita na po ni Snow Badua. Tsaka sa nagpapasalamat ako sa San Miguel Corporation sa Red James Shop. May bahay ka na ba ngayon? Wala pa, sir. Buti. Pero buti ka, nag-i-honest ka. Opo. Mayaman po ako sa Parangal. Opo. Nagmamalay ko po. Pero yung 2.4 million na napulot niya, hindi lang yun yung napulot mo na sinuli mo, di ba? Opo, marami. May iba pa, mga magkano iba? Marami po na po cellphone tsaka mga pera. Hindi lang po isang beses, maraming beses na po. Yun lang, isa lang talaga yung na-publicize. Pero ito nakita mo, tapos hindi mo sinabi, hindi ka nag-tempt. Ay, hindi po. Kali talagang gawain. Pero alam mo ganun kalaki yung... Ay, hindi sir. Marami na po siya napupulot na ganun na hindi ko tinitin yung laman. Talagang, po. Pero sa chicks, honest ka rin? Opo. Honest po sa asawa ko. Pero ito ang malungkot. So, sinuli niya yung pera ng mga napupulot niya. Ang problema, siya nadukutan ng cellphone. Oh, no. Di ba? Opo, yung nakarang po. So, nadukutan siya. Bago po yung cellphone number ko. Kaya bago yung cellphone niya. Buti na itago mo yung number ko sa kalendaryo, no? Opo, sinulat ko po yun sa kalendaryo po. Tapos yun, nag-text po siya sa akin. Ngayon, si Ma'am Rose Mondrel na PBA was kind enough, tsaka si my phone, na bigyan din siya, supplyan siya ng cellphone ngayon. Opo, maraming salamat po sa... Hindi ka ba nalungkot doon? Kasi ako sinusuli ko, tapos ako ninakawan nyo, gano'n? Hindi ka ba na, ano? Okay lang po yun, baka kailangan po nila yun. Gano'n? Opo. Talaga napakabait mo, ha? Opo. Oo nga, okay. We need more people like you in the Okay, Tabel, kikilanin nyo. Natutulala kayo kay Ronald. Kita nyo, pag nagsama kami, pareho kami ng kabaitan, ng bukal, busilak na damdamin. Tabel. Hindi kasi yan ang mga ehemplo ng makabagong bayani. Kaya naman, maraming salamat. So, pero fan ka ng San Mig? Opo, fan po sa number 1 po. Nalungkot ka nung natalo. Nalungkot po, pero sabi ko, bataat manalo, tapat po ako sa San Mig Coffee. Alas ka, Hinebra. Honest yan eh. Honest ako, San Mig Coffee. Hindi, championship. Ako sa Hinebra po. Bakit? Nandun po si KB Raimundo. Dating solid, ha? Solid ka talaga. Sana dumami pa yung lahi mo. Opo, maraming salamat. May mga chicks dyan, bigawan mo para dumami yung lahi. Ate, ito pabati, sir. Pabati ka na, siguro na. Pinabati ko po lahat ng katrabaho ko sa Terminal 2, mga janitor. Nandun sila ngayon? Nandun po, nanonood po iba. Tsaka si
si Sir Edwin Magbitag, tsaka yung mga kasama ko, tsaka yung asawa ko, mag-birthday po sa June 5. Happy birthday po. Si James, anong binigay sa'yo na reward? Okay na po, nakita ko po siya ng person, masaya na po. Okay na po, naka-reward ko po sa kanila Napakabait po. ni James, eh, no? Opo, napakabait po nung ano po nila ako sa Siya po San ba? Miguel. Ayaw mo? Okay, anyway, Opo, para na salamat. tayo. So, Dennis, mga thank yous mo. Nicole, ang Lashes Closet, ayan. I'd like to thank Luscious Closet, and I want to Puti thank mo. my sister. Puti ka ngayon, ah. Puti. I'd like to thank Amazing Playground, Amis. Where are you? Where are you? My wife, Queenie, and my babies, yun, nagtinda lang kape ko kanina. And hello to Mama and Mommy. And ako naman, salamat po sa Barako Mall Energy Cola, Mr. George Chua, Michael Johnson Chua, Paul Chua, Boss Rafi Casiao, at syempre si Mr. J. Lianos D, at si Ma'am Cherry. Salamat po sa Barako Mall Energy Cola. Sa Axel 316, Mr. Will Ortiz, Philip Gulugura Rosa, J. Kamalapas, at Armin Noah, Mr. Jan Lasso! Thank you. Mr. Jan Lasso, thank you very much. Lifestyle Search, salamat po. Mamaya, magkita tayo. Winston Navarro, Mindanao Avenue Extension, at Ninong Renato Lirio ng Radio Tours and Travel. Okay, ako po ang inyong Coach Joe Badua. Nicole Ramos. Cristabel De Leon. Ikaw. At walang ganayan. Dennis Principe. Kami na po mauna. Magandang umaga na. Global Pinoy. Bye.